Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Araw po ng Sabado, araw ng ating pamimintuho kay Santo Padre Pio. Kaya naman sa atin pong paglapit sa banal na Eukaristiyang ito, patuloy nating hilingin ang biyaya ng kagalingan. Hindi lamang sa ating mga katawan, kundi lalo tigit ang kagalingang ibinibigay ng ating malalim na pananampalataya, ang kagalingan na pangkaluluwa. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudiya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at inuutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan, at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhid sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami.
Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat. Gayong kay Kristo na buhay ay sa langit nagkalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Panginoon, Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang na poot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napopoot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y iniusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat po na lumalapit, dumudulog at namimintuho kay Santo Padre Pio, muli po ang pagbati sa bawat isa. Magandang umaga sa inyong lahat. Kung kinapopootan kayo ng sanlibutan, alalahanin ninyo ako muna ang kinapootan nito. Kung kinapopootan kayo ng sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapootan nito. Napakalalim ng salitang binitiwan ni Jesus para sa araw na ito. Parang nakakatakot. Tungkol sa pagkapuot ng sanlibutan para sa bawat isa sa atin. Dahil hindi ipinangangako ni Jesus na magiging madali
ang pagsunod sa Kanya. Pero ipinangako niya na hindi tayo nag-iisa. Sabi ni Jesus sa mabuting balita, kapag tayo tunay na nabubuhay para sa Diyos, may mga taong hindi makauunawa sa atin. Kapag pinili mong maging tapat, edi may kokontra. Kapag pinili mong magpatawad, may magsasabing, mahina ka pala, kinakaya-kaya ka lang pala. Kapag pinili mong magsimba, maglingkod, magdasal, baka may nangungutya. Bakit? Dahil ang liwanag, kadalasang kinagagalitan o kinapopootan ng kadiliman. There is always that battle between right and wrong. There is always that friction between what is good and what is not. Naranasan ito ni Jesus. Naranasan din ito ni Santo Padre Pio. Si Padre Pio kilala bilang isang banal na pari, ngunit marami rin ang hindi naniniwala sa kanya. Siya'y sinisiraan, inimbestigahan, pinagdudahan. Pero kung ating babalikan ang kanyang kwento, di minsan hindi gumanti si Santo Padre Pio. Hindi siya nawalan ng pananampalataya. Sa halip, lalo pa siyang kumapit kay Kristo. At ano yung kanyang naging sandata? Dasal, pagtitiis, pag-ibig, at pagtitiwala sa awa ng Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang tunay na kagalingan ay hindi lamang basta pagkawala ng sakit. Nakalakad ka na ngayon, okay na, magaling na ako. Nawala yung sakit na iniinda mo, okay na. May mga karamdaman na maaaring kahit nawawala, sugatan pa rin ang iyong puso. Minsan kahit malakas naman ang iyong pangangatawan, sugatan pa rin naman ang iyong kaluluwa. Ang gusto ni Jesus na pagalingin ngayong araw ay hindi lamang yung kagalingang pangkatawan, kundi maaari yung ating mga pusong pagod, yung ating isip na balisa, yung mga relasyong maaaring nawasak, yung galit na matagal nating kinikimkim, yung pananampalatayang unti-unting nanghihina. At tulad ni Padre Pio, inaanyayahan tayo na ialay natin kay Jesus ang lahat ng ating mga sugat. Dahil ang sugat na iniaalay sa Diyos ay nagiging daan ng grasya. Ngayon pong araw na ito, huwag tayong matakot kung minsan ay hindi tayo nauunawaan dahil sa ating pananampalataya. Huwag tayong susuko sa paggawa ng kabutihan at huwag nating kakalimutan kapag tayo nasasaktan, mas lalo tayong nagiging malapit kay Jesus. Tandaan natin ang paulit-ulit na sinasambit sa atin ni Santo Padre Pio. Pray, hope, and do not worry. Magdasal, umasa, at huwag mawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa banal na misang ito, ilapit natin sa Kanya ang lahat ng ating mga sugat. At sa pamamagitan ng pananalangin ni Santo Padre Pio, naway maranasan natin hindi lamang ang kagalingang pangkatawan, kundi lalo tigit yung kapayapaan at kagalingan ng ating mga puso. Maaaring nakakatakot ang babala na iniiwan sa atin ni Jesus. Kapopootan kayo ng sanlibutan. Pero tandaan natin, bago pa natin maranasan itong mga paghihirap na ito, itong mga poot na ito, itong mga pasakit na ito, tandaan natin, ito rin ang unang dinanas ni Kristo. At kaya, sa lahat sa ating nagnanais sumunod sa ating Panginoong Yesus, tandaan natin, walang madaling daan. Kaya sa banal na Eukaristiyang ito, pilingin natin hindi lamang basta pagkawala ng ating mga sakit, ng ating mga problema, bagkus ang patuloy nating ilapit kay Jesus sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay ang lakas ng loob, ang tibay ng dibdib upang makayanan ang lahat ng mga pasakit ng buhay. Dahil paulit-ulit sa ating ipinapaalala, pray, hope, and do not worry.
narito si Jesus, narito si Santo Padre Pio, gumagabay at umaalalay sa ating lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo at dakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang pariyan mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpakatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. At tanggapin, biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalang sa pagkabuhay, Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Hallelujah, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nalaman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, maaari nating ialay ang ating mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pagsisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating mga pasasalamat at kulay pula naman para sa ating mga kahilingan. Ikalima, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-6, mga kapiyo, muli tayo magkakaroon ng libreng tuli sa darating na ika-23 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. At ika-7, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Photo Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 12 na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa ating official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15.
Sa May 16 po ang posting ng mga official entries. Tunghayan ng kompletong mechanics sa ating Facebook page. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay pamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Ikawalo, sa darating na May 25 ay ipagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula May 22 hanggang 24. Sa ganap na ika-5 ng hapon at ika-6 naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa May 25 sa ganap na ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Pagkatapos po ng ating misa ay isusunod na po natin ang liturhiya ng pagpapagaling. At ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Muli po, maaari po nating ialay ang ating mga rosas handog kay Santo Padre Pio pagkatapos po ng final blessing habang inaawit po natin ang pambungad para sa liturhiya ng pagpapagaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating punipahin ng buhay na banal ng Sangpari. Maaari na po tayo mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio. Mangyaring gumawa lamang po ng 2 hanay para sa ating pag-aalay. Maraming salamat po. Stigmata, limang buong taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisan at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Palakpakan po natin si Santo Padre Pio. Salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin masan huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ng ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po ngayong isasagawa ang pagbebendisyon sa atin pong mga gamit sa pananalangin. Kaya naman maaari po nating ilabas ang atin pong mga religious articles para po sa pagbebendisyon. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes, healing bundles, gayon din ng mga inialay na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa lahat po sa inyo na nagnanais pa ring mag-alay ng mga rosas kay Santo Padre Pio, available pa po ang ating mga rosas sa extension wing ng ating pong simbahan. At gayon din po ang paanyaya para sa lahat, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong pong araw ng Sabato. Magpapatuloy po ito hanggang 12 ng tanghali at muli sa 2 hanggang 5 ng hapon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.